Okay, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po sa ating mga bisita at welcome po kayo sa ating tanggapan ng Al-Aqsa Islamic Center. At bago po ibigay sa ating mga bisita ang mikroponong ito, sa ngalan ng Islamic Center, welcome po natin ang ating mga bisita. Sila Sheikh Yusuf Butukan, sila Omar Piñaper, saka si Sheikh Nur Abdul Majid dito sa Islamic Center. Welcome po namin kayo. Ganun pa man mga kapatid, dahil sa at yung mga kasamahan nila pala, no? Mashallah, welcome po din namin kayo. Madaya, hindi sila umakit sa tablader. So, ngayon, inshallah ta'ala, meron po tayong mga masasabi natin mga bantog na mga mangaral sa Islam. Sapagkat mga totoy pa lang kayo, mas matanda na rin ako, nakikita natin sila at naumuna na silang nangaral sa Pilipinas, maging dito sa Saudi Arabia. At isang malaking karangalan po sa amin na makinig at mapanood ng ang ating mga kapatid na nanggaling pa sa Riyadh at nagbiyahe dito para lang magpaabot ng mensahe ng Islam. So hindi ko napapahabain pa, tinatawagan ko ang isa sa kanila na si Sheikh Yusuf Butukan. Falyatafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil pinangyari niya ang araw na ito na magkatipon-tipon tayo dito sa isang bulwagan na ito upang pag-usapan na naman muli ang kanyang kaisahan. So, masyado akong natutunaw doon sa kanina. Sabi ng ating kapatid, hindi ba naman kami medyo matanda? Ano? Pero naalaala ko noon na way back 15 years ago, at ngayon na naman ako nakabalik uli. So, isang karangalan din na makita ko itong mga brother natin dito, lalong-lalo na yung mga bisita natin. No? So, bago ako mag-uumpisa, ako ay magpapakilala ng lubusan sa inyo. Ako po ay si Brother Yusuf Butukan, katulad na sinabi niya, na taga General Santos City. Siguro naman, sa ngayong panahon ay kilalang-kilala ang aming city. No? Dahil sa aking trainee na si Pacquiao. So, alhamdulillah. At kami po ay nagtatrabaho sa Riyadh, na katulad din ninyo, OFW. Kami po ay tumutulong dito sa da'wah, sa Islamic Center, upang ipalaganap ang mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito ay isang magandang pagkakataon upang mapag-usapan natin ang tanging nag-iisang tunay na Diyos. No? So bago ang lahat, gusto ko muna malaman kung ilan sa atin dito ang hindi pa mga Muslim. Pakitaas lang po ang mga kanang kamay. Masya Allah. So sa makatuwid, lahat na nandito ay Muslim na. Dito na lang. Bakit hindi natin ilagay yung ating mga bisita sa harapan? Ano? Dito kayo, Brad, sa harapan. So para sa kaalaman ng ating mga bisita, no? Hindi kayo inaanyayahan upang gawin kayo mga Muslim. No? Ang tanging tungkulin namin bilang isang mga Muslim ay iparating ang mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Walang sapilitan sa pananampalataya. Katulad lamang ng sinabi ng Allah dyan sa banal na Quran, la ikraha fid din. Walang sapilitan sa pananampalataya. Bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos, binigyan ng Allah ng talino, no? Upang
Unang-una, upang alamin natin kung sino ba ang lumikha sa atin. No? At sino ba ang dapat nating sambahin. So, kaya ko naman sinabi sa inyo ito, dahil alam na ninyo ang dahilan kung bakit naman kayo inanyayahan sa inyong mga kumpanya. Di ba? Dito sa Islamic Center, alam natin kaagad na wala tayong mapapag-usapan dito kundi tungkol sa relihiyong Islam. No? Ngayon, mga kapatid, dahil sa ang oras natin ay maikli lamang, no? Baka mamaya na ako magpapatuloy ng aking pagsasalita dahil bibigyan natin ng oras yung ating kapatid na nanggaling pa ng Pilipinas. At inshallah, sa susunod na darating na Thursday na to, siya ay babalik muli sa Pilipinas. Every 6 months, pumupunta siya dito sa Saudi Arabia at isang buwan lang siya dito. Noong nakaraang 2 weeks ago, nandoon kami sa Jizan, no? Saudi Arabia, somewhere in southern part ng kingdom. At alhamdulillah, maraming mga Pilipino ang nag-attend ng aming lecture. At katunayan, sa mahigit 700 nag-attend ng ating lecture, mahigit 70. So anong higit ng 70? 71. 71. At least higit doon, no? Ang yumakap sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, 10% doon sa tawag dito, nag-attend ang yumakap sa Islam. Pero ganun pa man, hindi ko sinasabi ito para maingganyo kayo. Katulad ng nasabi natin kanina, bawat isa sa atin ay mayroong sariling pag-iisip. Ngayon, kung anuman ang maibigay namin sa inyo dito, pag-isipan nyo mabuti. Okay? Ngunit, sa pakikinig ninyo at natatanto ninyo na ito nga ang tamang pananampalataya, huwag nating dayain ang ating mga sarili. Okay? Dahil ginagabayan tayo ng tagapaglikha natin. Merong ang kasabihan, maraming tinatawag, ngunit iilan lamang ang tumutugon sa panawagan. At yun ang mga taong tunay na ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng pagpunta niyo dito, ituring na natin ito na panimula or step, hakbang sa mga tawag dito, biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala upang malaman natin ang tunay na Diyos na lumikha sa atin. Okay? Huwag tayong sumamba sa kapwa lamang natin nilikha. Kami na mga Muslim, ramdam namin ang katotohanan sa pananampalatayang ito. Kaya naman, hindi kami makasarili. Kung gusto namin ng paraiso, gugustuhin din namin para sa inyo ang paraiso. Dahil wala tayong ninanais, bawat isa sa atin, kundi paraiso. Meron ba sa atin dito na gusto ng impyerno? Wala. Di ba? May gusto sa atin ng impyerno dito. Lahat tayo ang gusto natin ng paraiso. Ngunit, kinakailangan dyan na meron tayong mga hakbangin, mga gawain na dapat nating isagawa upang sa ganun makamit natin ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad lamang halimbawa, nang tayo ay mag-a-apply sa Pilipinas, kung ano ang sasabihin ng agency sa atin na kinakailangan, gagawin natin, di ba? Dahil mayroon tayong layunin upang mapunta tayo dito sa Saudi Arabia. Ngunit kapag sinabi sa atin ng agency na ito ang mga kinakailangan upang makapasok ka sa Saudi Arabia at hindi mo naman ito ginawa, walang mangyayari sa ating buhay. Hindi tayo makakapunta dito. Kaya ganyan din mga kapatid, mga kababayan, ang paraiso. Kahit na impyerno, na ayaw natin, meron ding mga hakbangin, meron ding mga gawain upang mapasok ka sa impyerno. Kaya nga lang, mas madali ang mga gawaing papasok sa impyerno kaysa gawaing papasok sa paraiso. Okay? Kaya naman gusto natin ang paraiso, pero napakahirap gawin.
No? So, tatawagin ko si Brother Omar Pinyalbir na isang Ilonggo. Wala bang Ilonggo sa inyo dito? Oh, Masya Allah. Marami pala. No? Isang Ilonggo na dati ring Kristiyano. Katunayan siya ay member ng third degree siya ng Knights of Columbus. Ano ba itong Knights of Columbus? Ito ay samahan ng mga kalalakihang Katoliko. So, malalaman din natin sa kanya kung bakit din niya iniyakap ang Islam. So, Brother Omar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tamasaka bisunatihi ila yaumiddin. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala ang mahabagin. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, ang lumikha sa ating lahat, at siyang lumikha ng lahat ng bagay, nakikita at hindi nakikita. Naway ang kanyang kapayapaan at pagpapala ay mapasalahat ng kanyang mga sugo at propeta, at gayon din sa lahat ng taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Sa muli mga mahal na kapatid at kababayan, bilang pandaigdigang pagbati ng mga Muslim na siyang pagbati na ginamit ng lahat ng propeta ng Panginoon, binabati namin muli kayo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibig sabihin, para sa mga hindi pa Muslim, dalangin ko sa Panginoon na mapasa inyo ang kanyang kapayapaan, pagpapala at habag. Una sa lahat, mga mahal na kapatid, lubos ako na nagpapasalamat sa Allah sa pagkakataon na ipinagkaloob niya at tayo ay nagkasama-sama ngayong gabi rito sa Hupuf. Dalangin ko rin sa kanya na sana hindi lamang dito sa lupa tayo nagsasama-sama o nagkikita-kita, kundi higit sa lahat na sana hanggang sa kabilang buhay, sama-sama rin tayong lahat na inaani at tinatamasa natin ang mga biyaya na kanyang ipinangangako sa lahat ng tapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. So katulad ng nasabi ni Brother Yusuf, ako ang inyong kapatid, kababayan, si Omar Salcido Pinyalber. Taga Iloilo ako, ngunit sa Parañaque ako may bahay ngayon, at sa kasalukuyan, isa ako sa namumuno sa ISCAG. Kung naririnig niyo ang ISCAG, meaning Islamic Studies, School and Guidance, at ito ay matatagpuan sa Barangay Salitran 1, Dasmariñas, Cavite. Mayroon tayong 1.6 hectares, may 4 na gusali, tig 4 story. Pinauupahan natin sa ating mga kapatiran, iba't ibang lugar sa Pilipinas, ang kanilang pinanggalingan. May mga balik Islam, may Ilocano, may Tagalog, may Bisaya, may Ilonggo, may Maranao, may Maguindanao, may Yakan, may Tausug, may Bicolano, may Tagapangasinan, may Kapampangan. Iba't ibang lugar sa Pilipinas ang pinanggalingan at doon sila naninirahan sa kasalukuyan. May eskwelahan rin tayo from preparatory hanggang 4th year high school. May clinic tayo sa compound. Lahat ng pulis ng Dasmariñas doon nagpapa-annual medical check-up. May kantin sa loob at may masjid of course. So sa kasalukuyan, 103 families ang nakatira sa loob. Actually may ongoing construction at marami ang gustong manirahan sa compound sapagkat sa compound, damang-dama mo ang pamumuhay ng isang Muslim. May security guard 24 hours, naririnig ang 5 beses na panawagan sa pagsasala o pagdarasal sa buong maghapon. At sa katunayan, marami sa ating mga kababayan ang pumapasok sa compound, nais nilang malaman kung ano ang tunay na mensahe ng Islam, at kapag kanilang napag-aralan na ipaliwanag sa kanila, marami sa kanila ang hindi nag-aatubili na tanggapin ang pananampalatayang Islam. At sa katunayan, katulad ng nasabi ni Brother Yusuf, dito rin ako nagtrabaho sa Saudi Arabia. 21 years ako na nagtrabaho dito sa Saudi Arabia. I work with a German company, British company, hanggang sa nakapagtrabaho ka sa local company, sa Abunian Group. At actually, sa pananatili ko dito sa Saudi Arabia, napakaraming mga kababayan natin ang yumayakap sa Islam from different parts of Saudi Arabia. Marami sa ating mga kababayan ang nagmumuslim. At ngayon nasa Pilipinas ako for almost 7 years na,
Iba't ibang lugar sa Pilipinas ang aming pinupuntahan, iba't ibang universities, iba't ibang kulungan, city jail, provincial jail, iwahig, penal colonies, iba't ibang kampo ng Army, kampo ng Air Force, headquarters ng Police, Philippine National Police Academy, iba't ibang universidad, at marami sa ating mga kababayan ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. At hindi lamang sa atin sa Pilipinas, kundi UAE. Lagi akong naimbitahan sa Dubai, sa Abu Dhabi, sa Sharjah. I was invited sa Muscat, sa Oman. 2 weeks ago, I was in Doha, Qatar. At mga kapatid, mga kababayan, marami sa ating mga kababayan ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. At sa dinami-dami ng ating mga kababayan na nagmumuslim, kapag narinig ng iba, ang agad-agad na sasabihin nila, sila ay nagpabinyag sa pagkamuslim. Ang iba naman sasabihin nila, pinalitan nila ang kanilang relihiyon. Mga mahal na kababayan, katulad namin na dating mga Kristiyano, at may mga kapatid pa tayo riyan na dati ring mga Kristiyano na nagmuslim, at maging ang ating mga bisita rito ngayon na hindi pa Muslim, kung kayo ay papasok rin sa Islam, mali ang sasabihin na tayo ay nagpabinyag sa pagkamuslim o nagpalit ng relihiyon. Bagkus ang dapat itawag sa atin ay mga revert o ang sinasabing balik Islam. Kung bakit sinasabi na balik Islam, dahil kung pag-aralan ang kasaysayan ng ating bansa, ang buong Pilipinas, mga kapatid, dating bansang Muslim. Na-Christianize lamang ang Pilipinas nang tayo ay sakupin ng mga Kastila. Ayon sa ating kasaysayan, nang dumating ang mga Spanish colonizers o ang mga Kastila upang sakupin ang ating bansa, and to be exact, that was in 1565. Ang namuno sa kanila, si Miguel Lopez de Legazpi. Nang dumating sila sa Pilipinas, lalong-lalo sa parting Manila, ang chieftain o ang namumuno sa Maynila, si Raha Sulaiman, isa siyang Muslim. Ang namuno sa Tondo, si Raha Lakandula, isa ring Muslim. Marami tayong mga raha at mga dato na titiyak ko, naririnig ninyo ang mga pangalang Raha Sulaiman, Raha Humabon, Raha Lakandula, Raha Matanda. Mayroon tayong Dato Puti, Dato Lapu-Lapu, Dato Sikatuna, Dato Sumakwil, Dato Paduhinog, Dato Dumalugdog, Dato Dumangsol, Dato Balinsula, Dato Marikodo, at marami pang iba. Silang lahat ayon sa history, Muslim silang lahat, at sila ang ating mga great leaders nang sakupin tayo ng mga Kastila. So sa pagdating lamang ng mga Kastila, doon sila nagsimula na ituro yung doktrina ng sangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pero bago sila dumating, ang ating mga kanunuan, Muslim silang lahat, ang kanilang pananampalataya ay Islam. Kaya inuulit ko na kung maraming mga Pilipino ngayon ang pumapasok sa pananampalatayang Islam, mali ang sabihin na siya ay nagpalit ng kanyang relihiyon o nagpabinyag sa pagkamuslim, kundi ang dapat itawag ay mga revert o ang sinasabing balik Islam. At ang isang bagay pa, mga mahal na kapatid, mga kababayan, na dapat ninyong malaman, na ang mga Muslim hindi tinatalikuran o itinatakwil si Hesukristo, peace be upon Him. Marami sa ating mga kababayan na ang buong akala nila ang mga Muslim hindi naniniwala kay Hesukristo. Kung mayroon sa inyo rito ang nag-aakala ng ganito, mga mahal na kapatid, ito ay mali dahil ang katotohanan, ang isang nagsasabing Muslim, hindi siya tunay na Muslim kung hindi niya susundin, mahalin at igalang si Hesukristo bilang isa sa dakilang sugo at propeta ng Allah o ng Panginoong Diyos. Ang mga Muslim naniniwala na si Hesukristo gumawa ng maraming milagro o kababalaghan, katulad ng binuhay niya ang patay, pinakita ang mata ng bulag, pinalakad ang mga pilay, pinagaling ang mga may kitong at marami pang iba. Subalit ang mga milagrong yaon hindi ni Kristo ginawa sa sariling kanya, kundi sa pahintulot lamang ng Allah o ng Panginoong Diyos na nagsugo sa kanya. Kaya maging si Kristo, ang sabi niya sa Biblia, ang kahulugan, ang lahat ng ginagawa kong ito, hindi saganang akin, bagkus nagmula sa Diyos na nagsugo sa akin. Crystal clear na nagampanan niya ang lahat ng kapangyarihan, hindi sa sariling kanya, kundi ipinagkaloob lamang ng Allah o ng Diyos na nagsugo sa kanya. At bilang Muslim, naniniwala rin kami na si Hesukristo nilikha na walang tatay o ama. Ngunit mga kapatid, mga kababayan, hindi nangangahulugan na kung walang tatay si Kristo ay tatawagin nating anak ng Diyos.